Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo'y magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Panawagan para sa mga ikakasal. Si Jeremy Lee ng Madrid sa Nicolas, Maynila, anak ni Edward Lee at Jean Lee, ay ikakasal kay Nicole Sheena C. ng Valenzuela City, anak ni Nestor C. at Shirley C. Si Matthew James B. ng Lavisares sa Nicolas, Manila, anak ni Nayan Wong V. at Sandra Balete, ay ikakasal kay Richie May Eliera ng Sukat, Muntinlupa, Manila, na anak ni Ronaldo Eliera at Estela Revuelta. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya sa numerong 241-4712. Salamat po. Mga kapatid, itinuturo sa atin ng talinghaga ng 10 dalaga na ang pagpapaliban sa mga bagay na dapat nating harapin at ang pagsasabi ng bahala na ay ikapapahamak ng ating buhay espiritual. Agad nagpapasya at kumikilos para sa kaharian ng Diyos ang isang matalinong Kristiyano. Bilang mga mananampalataya, dapat tayong maging laging handang makatagpo ng Diyos sa mga taong ating nakakasalamuha at sa mga karaniwang pangyayari sa ating buhay. At ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ay ang ating butihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Magsitayo po ang lahat. At ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 32 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid,
na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, naloob sa lumang kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati na araw. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin na tumahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Kung tapat ang paghahangad natin sa karunungan ng Diyos, madali natin itong masusumpungan. Tulad ito ng isang babaeng ibinibigay ang sarili sa kabiyak na karapat-dapat sa kaniya. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay magniningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang mapan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong isipin mo lamang ay magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa.
Hanapin mo siya at matatahimik iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo, sasamahan ka niya sa bawat iniisip. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kalmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa na tubigang siyang lunas. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupuri. Ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magalak na umawit, na papuring iaalay. Laman ka ng gunita
sinta ko, samantalang nahihimlay, magdamag ng aking palaging iniisip ko ay ikaw, pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umawi. Binibigyang lakas ng loob ni San Pablo ang mga nagluluksa sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo hinggil sa muling pagkabuhay. Makakasama rin ng mga mabubuhay ang mga nangamatay sa kaluwalhatian ng pagdating ni Jesus sa itinakdang panahon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng mga namatay na nanalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpetang Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin, ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong paglalakbay sa liturhiya at kalendaryo ng ating simbahan, tayo po ay nasa 32 linggo sa karaniwang panahon. 2 linggo na lang ang atin pong ihintayin at magpapalit na po ng kalendaryo sa liturhiya. Kung kayan, ang atin pong mga maririnig na mga tema ay ang patungkol sa pagiging handa. Pinapaalalahanan tayo lagi na maging handa. Hindi ito pananakot, hindi rin ito basta babala, kundi ito ay paalala sa ating lahat na magbantay tayo lagi dahil hindi natin alam kung kailan ang wakas ng ating buhay, kung kailan ang wakas sa pagwawakas ay ang pagdating naman ng ating Panginoon. So, paano darating ang Panginoon? Yan ang ipinapaliwanag sa atin ngayong linggo sa talinghagang ibinibigay sa atin ni Jesus. Ito ay nagpapatuloy pa rin, katulad ng kasalan. Doon sa kaharian ng langit, maraming pagkain. Doon sa langit, katulad ng pagdiriwang ng kasal, masaya, walang magugutom, walang malulungkot. Pawang kasiyahan ang mararanasan natin kung tayo po ay papasok o makakapasok sa kaharian ng Diyos. I'm sure, pag tinanong ko na naman kayo, gusto ninyong pumasok ng langit. Tama ba? Sige nga, pumalakpak ang gustong pumasok ng langit. Lahat naman gustong pumasok ng langit. Kaya ibinibigay sa atin ngayon, yung paalala, hindi pwedeng maging hangal. Walang makakapasok sa langit na hangal. Kaya kung sa kasalan, sa tradisyon po ng pagpapakasal ng mga Hudyo, may 2 bahagi yan. Yung una ay yung betrothal na tinatawag, yung pagkakasundo. Sa panahon ngayon, ito yung engagement. Engagement. So 1 year yan na betrothal. Mag-asawa na sila pero hindi pa 100%.
magkahiwalay pa yan ng bahay, magkahiwalay pa yan ng tinutuluyan. Makalipas ang 1 taon, yan na po yung susunduin ng lalaki yung kanya pong magiging may bahay. Susunduin doon sa bahay. Tapos may mga naghihintay po na mga kababaihan na siyang sasalubong doon sa lalaking ikakasal. Kaya ito yung ginamit na halimbawa ni Kristo para mas makarelate yung mga kausap niya. Ganito yung magiging senaryo. Katulad din ng pagpasok sa langit, yung nararanasan natin sa kasalan. Malinaw po ba? So mayroong tagasalubong. Yan. So binigay ni Jesus itong 10 dalaga na inatasan na maghintay doon sa lalaking ikakasal. So parang isang malaking karangalan na ikaw ay maatasan na sumalubong, maghintay doon sa ikakasal. So, pero sabi ni Kristo, may 10 dalaga, yung 5 matatalino, yung 5 naman hangal. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang hangal. Ano ba yung pagiging hangal na sinasabi sa atin? Kasi sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, yung 5 matatalino, nagdala ng ilawan. May langis. Bukod doon sa yung ilawan, siyempre, paano mapapaningas kung wala yung langis? Meron din naman 5 na nagdala ng ilawan, pero walang ilaw, walang langis. Yung matatalino, nagdala pa ng extra. May extra pang nakabukod para mapanatili yung liwanag. Kasi kung darating yung ikakasal, kailangan maliwanag. Wala namang mga poste nun, wala namang mga kuryente, puro gasera. So para makita kung saan patungo, saan pupunta yung lalaking ikakasal, makita niya kung saan kukunin yung kanyang magiging asawa, so kailangan may taga-ilaw. Naintindihan ba? Kaya sabi, yung 5 hangal, nung dumating yung ikakasal, kung kailan ikakasal, wala na silang ilaw, walang liwanag. So, masasabi ba natin na kasi humingi sila ng tulong doon sa matatalino, bigyan mo naman kami ng langis. Eh sabi, hindi pwede. Umalis muna kayo, bumili kayo. Madamot ba yung 5 matatalino kasi hindi nagbahagi, hindi nagbigay? O kaya, nung umalis sila, yung 5 hangal, saka dumating yung lalaking ikakasal. Wala sila. So, nung nakuha na, nakita na, naisara na ang pinto. So, ano po ba yung kailangan natin mas maunawang? Kasi baka maiwan tayo dun sa, ang damot naman ng matatalino. Eh, unang-una, hangal ka nga eh. Yung, hindi mo ginamit yung common sense mo. May ilaw, walang langis. Tapos sisisihin natin yung mga naghanda, sisisihin natin yung mga nagdala ng extra, aasa ka doon sa kanila, hindi ka man lang nag-effort. So pwede natin makuha na sa pagpasok sa langit, kailangan mong mag-effort para sa sarili mo. Kasi yung gagawin natin, kasi itong tinatawag na langis na sinasabi ni Kristo, no? Ito yung mga kabutihan na ginagawa natin na naiipon bilang langis para yung liwanag, yung ilaw-ilawan natin, hindi maging andap-andap, hindi mamatay, at makita din natin yung daan patungo sa pintuan ng kaharian ng Diyos. May mga bagay na hindi po pwedeng ipasa. May mga bagay na hindi pwedeng ibigay, na iaasa mo na bigla ka nilang papasok sa langit. Yung kabutihan na ginagawa ko, for example, no, kayo, gumagawa kayo ng kabutihan, para yan sa inyo. Hindi yan magliligtas doon sa tao o hindi yan ang assurance na siya na ginawan mo ng mabuti, pinakain mo, pinag-aral mo, tinulungan mo, pinagtrabaho mo, hindi yan automatic na makakapasok yan sa langit. Hindi yan para sa kanila, para sa iyo yan.
para sa atin yung ginagawa nating kabutihan. Hindi mo po pwedeng iasa ang iyong kaligtasan. Of course, dito sa konteksto, no, pwede kang maligtas, yung kalusugan mo, ma-ospital ka, mapalabas ka, okay yan. Pero yung sinasabi sa atin ay yung pagdating ng kaharian ng Diyos. Hindi mo po pwedeng iasa yan sa iba. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong mas maging matalino. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, maging matalino ka. Wala pong pumapasok at makakapasok sa langit na syunga-syunga. Ha? Pag sinabi ng syunga, yung wala nang ginawa kundi magdrama sa buhay, mag-emote sa buhay, balik-balikan yung mga sakit ng nakalipas, hindi ka ililigtas niyan. Yung mga reklamo natin, tatamad-tamad tayo, ayaw nating kumilos. Total, magpapasko naman, maraming relief goods, maraming mamimigay ng regalo sa Pasko. Hindi na tayo kikilos, hintay na lang tayo. Hindi ka makakapasok sa langit. Yung tanong nga lang lagi, gusto mo bang pumasok ng langit? Gusto mo naman pala, hindi pagtrabahuhan mo din. Kumilos ka para sa iyo. Kasi kung hindi ka makakapasok sa langit, sa impyerno ang tuloy mo. Sa impyerno walang pinto. Sa langit may pinto. Open yun. Open to all ang impyerno. Pero ang langit, iimbitahan ka ng Diyos. By invitation. Kailangan mong tumugon. Kung tutugon ka, paghandaan mo. O handa ka ba? Kasi walang nakakasabi ng oras o araw, basta darating siya. Ganun yung pinapaliwanag ni Kristo sa atin. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, di ba, sa Aklat ng Karunungan, ipinapakilala niya na ang karunungan ay maningning at di kukupas. Sino ba yung karunungan? Ang Diyos. Si Kristo, ang ating Panginoon. Siya ang karunungan na kung hahanapin mo, sabi po, no, kung hahanapin, kung sino man ang maghahanap, matatagpuan niya ang karunungan at ito ang magbibigay ng pagkaunawa sa atin. So kung may pangunawa, pagkaunawa, matalino. Sabi sa ikalawang pagbasa, so habang naghihintay tayo, kaya sabi, maging handa kayo, magbantay kayo lagi. Kaya nga yung mga panahon ng Adbyento, linggo-linggo, lagi tayong paalalahan, magbantay kayo. Maging handa kayo. So paano natin, habang inihintay ang pagdating ng Panginoon, ang sabi niya, mag-aliwan kayo. Aliwin ninyo ang isa't isa. Sige nga, kilitiin nyo nga yung katabi ninyo. Minsan, simple lang naman maging masaya, pero ginagawa nating komplikado. Kaya marami naaabutan, inaatake sa puso kasi sa kalungkutan, sa kabugnutan, sa kakaisip ng mga problema nung nakalipas na hindi ka makaalis-alis o ayaw mong umalis. Sabi, aliwin ninyo ang isa't isa. Alam, paano mo aaliwin yung isa? Paano mo pasasayin yung isa? Kung ikaw mismo lagi kang malungkot. Para bang, wala ka bang naririnig na mga aral ni Kristo? Sabi, aliwin ninyo ang isa't isa pamamagitan ng mga aral na itinuro sa atin. Magpasaya ka, maging masaya ka. Kaya na nasabi ko, no? Mahirap mamatay ng nakasimangot. Nahihirapan po ang mga funeraria, yung mga beautician, para banatin ang mukha mo at sabihin, kasi yung request ng pamilya, gawin mo naman yung parang natutulog lang. Natulog ng nakasimangot paano mo babaguhin? Kasi yung utang nung ganito, hindi nagbayad, yung samaan ng loob, yung asawa ng babae, ang pangit. Di ba? Gano'n na. Sabi, aliwin.
Kaya yung iba po, no, kapag nagbe-bless tayo ng patay, no, yung iba talagang, yung mga buhay pa, no, yung mga buhay pa, hindi maipinta yung muka. Kasi maaali mo pa ba yung namatay? Patay na eh. So sabi, habang buhay pa, aliwin ang isa't isa ayon sa aral ni Kristo. Paano mo aaliwin? O sa mga mag-asawa, ano ba ang sabi ni Kristo? Huwag kang mangangalunya. O nakailang babae na yung tatay mo? Nakailang lalaki na yung nanay mo? Paano nyo aaliwin ang isa't isa? Sa tuwing makikita nyo ang isa't isa, talagang hindi na tao ang tingin ninyo sa isa't isa. Hayop na. Kaya kung magtawagan kayo, hayop. Hindi na, babe, love. Hindi na, di ba? Pero tingnan nyo mga mukha natin, ang papangit. Aliwin. Alam ninyong yung kasama ninyo, matanda na. Tingnan yung katabi ninyo, matanda na. Aliwin nyo na yan, ilang araw na lang sa mundo yan. Diba? Ano yung pwedeng magawa natin? Diba yung mga gawa mo, yung gagawin mong kabutihan, yung magpasaya ka, aliwin mo na, yan yung magiging langis mo, yan yung maiipon mo para sa iyo, para manatiling may ilaw yung iyong ilawan. Buhay pa ba yung katabi ninyo? Realidad po yan, ha? Realidad yan. Minsan pag sinasabi nung, kasi diba pag matatanda na, no, may sinasabi, ang dami ng bawal, di ba, no? Ang daming bawal. So, ibigay nyo na. Kahit bawal, ibigay nyo na. Konti na lang yan, wala nang panlasang ayan eh. Ayaan nyo, pakainin mo na ng patatim yan, di ba, no? Para solve na solve. Mga bata, pag habang buhay pa, sundin ninyo ang mga magulang ninyo. Diba? Yun kasi magbibigay aliw sa kanila, kaligayahan sa kanila. Sa mga pumipirma na ng kanilang mga, yung pagluluklok sa barangay, di ba, no? Ngayon ba yung oath taking, di ba? Nakapag-oath na kayo, kumilos na kayo, aliwin nyo na kami. Diba? Aliwin nyo na kami. Ang gulo ng traffic natin dito. Ang daming parking dito. Diba? Ano na ordinansa tungkol sa mga parking area ng mga motor? Wala bang pwedeng hanapin na parking space o pagbayarin nyo sila? Hindi yung kung bara-bara, ganyan. Parang hindi kayo na aliw, no? Kasi apektado kayo, magbabayad din kayo, no? Kasi may mga motor kayo, no? Father, pakailamero eh. Pero di ba, isaayos mo lang. Hindi, given na may mga motor, di isaayos. Kikita pa ang barangay. Yan, may tip ha. Kikita pa kayo, may pagkukunan pa ng pondo. Ilagay mo lang sa isang lugar. Kasi kahit saan dito, wala na. Hindi na tayo may emergency, wala na. Patay na yung tao. Hindi pa nakakalabas kasi nakaharang lahat. Paano tayo maaaliw niyan? Buti na lang, di ka nanalo, no? Sakit ng ulo, di ba? Kasi, pag pinaalis mo yung mga motor, hindi ka na iboboto next year. 2 years lang di ba, no? 2 years lang Ganun talaga Pero ginagawa mo ng tama, yung trabaho mo bilang barangay. Kung natatakot kang na hindi ka na iboboto, hahayaan mo lang talaga yan dyan. Pero walang kabutihan na nagawa sa iyong paglilingkod. Walang langis na naipon. Para isang araw, dumating man si Kristo sa atin, kampante tayo, panatag tayo. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong mapagmatyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Buong pananalig tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos ay manatiling mulat sa kanyang karangalan bilang kabiyak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga namumuno sa mga pamahalaan ay laging magsumikap na tuparin ang kanilang tungkol. Tugunan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap, nagugutom at walang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging mga tunay na nagpapahalaga sa kaharian ng Diyos ng higit pa sa anumang bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nagdadalamhati at mga nagbabagabag ay magtiwala sa Panginoon na siyang pumapawi sa luha ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nawalan ng mahal sa buhay ay magkaroon ng lakas at pag-asa sa kanilang pananalig sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Ang mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin, bawat sa palad mo Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, 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 iaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 iaasan, Hosanna, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Ngayon
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na naalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Cordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na iyong kasiya. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masulurin, matulungin at mapagkakubaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Birhen ng Soledad, mahal kita. Amen. Sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway, pagkamitin ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal.
Ama naming mapagmahal, inihabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Ano daw? Yan yung mga pang-aaliw, no, na ginagawa sa atin. Sensya na kayo, naaliw din ako kanina, na doble ko tuloy yung sapagkat. No? Panghuli lang po, baka pwede nyo po kaming tulungan para maipalaganap po at maipakilala ang imahin ng Birhen ng Solidad. So hindi po, pag tinatanong mo o tatanungin yung mga tao tungkol sa Nuestra Señora de Solidad, hindi sila masyadong familiar. No? So makakatulong po ito kung kayo po ay mag-a-avail ng kalendaryo. And so para po mas maraming bahay ang magkaroon po ng imahe ng Birhen ng Solidad. At ang kalendaryo pong ito ay mayroon din po mga Bible verses, mga readings of the day na po pwede pong maging guide ninyo. No? Pero bukod po doon ay yung pinakaimahin dahil ang fiesta po natin ay January 1. So Mother of God po ang naitapat yung kapisahan ng Nuestra Señora de la Soledad. So sana po maka-avail kayo, ipamigay po ninyo kung may kapasidad, no, gawin nyo pong pang Christmas gift itong mahal na Birhen ng Soledad. So 70 pesos po ito, pamay na lang po code calendar. No? Sa office po ng ating parokya o sa mga ministries and organizations, no, mga pwede nyo pong ipagtanong. Pero sana po mas marami sa parokya natin, sa distrito ng San Nicolas, ang magkaroon po ng kalendaryo ng ating parokya. Salamat po. At salamat din po doon sa mga tumulong, mga nag-donate para po sa pagdiriwang natin o ng pagdalaw ng Poong Jesus Nazareno nitong nakalipas na linggo. Mga pagkain, tubig, at pinansyal, no, para sa paghahanda natin. No, yung lahat po ng malilikom doon sa pagdalaw ng Nazareno ay paghahanda para sa kapistahan. No, yung mga gagastusin sa January 1. So para mas maging buhay at makabuluhan ang ating pong pagdiriwang. Kaya mapupunta po yun doon sa ating pong budget. Salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.